Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga po mga kaibigan, inumpisahan na po ng dating kalihim po ng Department of Transportation na si Vince Dizon na tutukan po ang mga social media platform na nagbebenta. Tinututukan din po yung ilan sa mga e-commerce platform kung tawagin. Ito po yung Shopee, Lazada, TikTok Shop, Carousels at iba pang mga online store. Yan. So, ang dahilan po mga kaibigan kung bakit nagbigay po ng warning si Vince Dizon. Dahil itong mga platform na ito, itong mga e-commerce platform na ito ay kinukonsinti yung mga maling gawain. Ayan. So, para tulungan po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno na itama yung mga baluktot na gawain, no? At yung mga hindi magandang ginagawa ng mga sangkot sa ganitong mga anomalya. Ayan. So, para sa kaalaman po ng lahat, doon sa hindi po nakakaalam, although hindi naman po compulsory, pero meron pong mga pagkakataon na compulsory. For example, mga kaibigan, bumili ka ng produkto sa TikTok Shop. Meron kang nakitang produkto at gusto mong bilhin. Ngayon, meron silang ini-offer na buy now, pay later. Okay? Buy now, pay later. So, paano mangyayari po yun? Mayroon pong mga online lending na mga kumpanya ang kanilang naging partner. Halimbawa po yung One Hand. No? Yung One Hand, mga kaibigan, ay yun po yung nagpopondo sa TikTok Shop. Okay? One Hand. Okay? Kagaya po ito ng Mocha Mocha, Peso Cow, yung mga ganun. So, yung binili mo sa TikTok Shop na buy now, pay later, ang nagbayad po noon actually ay yung One Hand. So, kapag siningil ka ng TikTok Shop, no? Kapag siningil ka ng TikTok Shop, you don't have an option. Kailangan mong i-link ang iyong bank account. Kung meron kang credit card, kung meron kang GCash, meron kang Paymaya, meron kang card, wala kang choice kundi i-link yung iyong card para mabayaran mo yung loan mo sa TikTok Shop. And ito po ay very alarming kasi hindi tayo sure kung gaano ka-secure yung ating ililink na bangko. Kasi baka meron pong makalabas na, alam nyo na, yung mga detalye ng inyong card, baka ma-scam tayo. Baka magamit po yung card natin in what we consider yung unauthorized transaction. So ako po mga kaibigan ay ilang beses na pong biktima ng unauthorized transaction sa aking GCash. Nagtataka na lamang ako kung bakit merong natatransfer from my GCash to BDO. Meron din namang BDO to GCash na hindi ko alam at hindi ko tinatanggap. Bakit? Kasi hindi ako aware doon sa transactions na yon. Meron akong 2 beses na unauthorized transaction sa BDO ko. Inilipat po yung pera mula sa BDO account ko, inilipat po sa GCash. Tumawag ako sa BDO at sabi ng BDO, valid yung transaction. Pero wala po akong natatanggap na one-time password o yung OTP na tinatawag. Wala ring verification from the email na kinakailangan kong mag-transfer. So, paano magiging successful yung transfer kung wala akong natanggap na OTP at kung hindi ko ino-authorize yung transaction? Yung isang pagkakataon mga kaibigan na kung saan nawalan ako ng pera sa aking BDO account ay naliligo ako. Pagtapos kong maligo, when I check my Facebook, when I check my phone, may lumabas doon, successful transfer. So itinawag ko sa BDO, ang sabi ng BDO, valid yung transaction. So, anong magagawa ko? I cannot file a complaint o reklamo kasi nga, yung GCash ay hindi buo.
So hindi ko alam kung saan napunta, anong GCash yun, sino ang may-ari, kanino yung GCash na yun. Kung tutuusin mga kaibigan, magte-trace yun ng BDO eh. Kasi nasa kanila yung transaction. Makikita nila kung yung kompletong number ng GCash. Yung kompletong number ng GCash na yun, malalaman niya who owns that particular number. Pero ang sabi po ng BDO, the transaction is valid. So, ganun po yung nangyayari. May mga merchant, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Carousel, at iba pang online store na para mabili mo yung item, kailangan mong i-link yung iyong card. Kasi hindi magpa-pursue yung pagbili ng item kapag hindi mo nilink yung iyong credit card. Kahit sa Apple Store, mga kaibigan, kapag bumili ka ng mga software, mga applications, may mga games po dyan. Hindi lamang po mga games. Kahit ano pong application, bago mo magamit, bago mo mapakinabangan yung application na yon, all you need to do is to link your card. It's either your GCash, your Paymaya, your bank account. Ililink mo yan. Kapag nalink mo yan, yun po yung pagkakataon na kung saan ay maaaring makompromise yung iyong account. So, isinasuggest ko sa lawmakers natin, sa mga kongresista, sa mga senador, na magkaroon ng panukala na kung saan ay pagbawalan ang mga online store, online commerce, na huwag i-link yung mga cards natin sa mga sitwasyon na kailangan nating bumili. Kahit sa pagbabayad, no? Kahit sa pagbabayad, delikado. Biro mo, magbabayad tayo for example ng bill. Dadaan tayo sa gateway na tinatawag. Nandyan po yung, ano po yung mga gateway na tinatawag? Dragon Pay. No? Dragon Pay. So kukunin ng Dragon Pay yung detalye ng ating card, yung detalye ng ating pagkakakilanlan, yung ating informasyon, kukunin po yan ng gateway na yan. And if we don't have a security na hindi kakalat yung mga informasyon na yon, delikado. Dahil ang problema mga kaibigan sa mga ito, kapag nawala po yung ating pera sa bangko, sasabihin nila transaction is valid. Also, hindi lamang po yan. Sabihan din po natin yung GoDaddy, HostGator, mga provider po ng domain, provider po, mga hosting company. So lahat po ng online account, no? Lahat po ng online account dapat ay busisihin at i-require na magsumite ng kanilang mga requirements sa gobyerno para madali po silang matrace at ma-monitor. Kasi hindi na po tama, no? Hindi na po tama yung mga ganitong mga estratehiya, no? Para lamang kumita ng pera, ay they will going to require lahat ng mga card holder na i-link yung ating mga cards. Kagaya po, meron po akong isang account sa HostGator. Meron akong website na sarili, statisticsdoctor.com. Yearly po, binabayaran ko yung domain, binabayaran ko yung host. And then, after a year, sabi ko, ayoko na ituloy yung website ko. Dahil wala akong panahon para sumulat ng isang article. So, I just ignore. Nagulat na lamang ako na auto payment yung na yun. Tinawagan ko yung bangko, ang sabi sa akin ng bangko, tawagan ko daw yung merchant. Ganun po. Sana po ay marinig ito ng mga lawmakers natin o mga mambabatas.